you Lord sa araw nito, O God, at salamat sa pagbibigay mo muli sa inyong lingkod ng iyong salita, O God, iparating, O God, sa iyong mga anak na sa ngayon ay nandito sa iyong piling, O God. Salamat po, Lord. Talagang mga kapatid, no, ang lahat talaga ng tumatayo ay hindi mo masasabing ikaw ay sanay na, dati ka nung tumatayo, pero pag nandito ka, nandyan ang kinakabahan ka, nandyan ang hindi mo pa naumpisan, ay gusto mo nang umiyak. Dahil, nakakatuwa kasi, ano, na bilang ikaw ay isang galing sa masama. Lord, ngayon, eto na tayo. At mag-ahayag ng salita ng ating Panginoon. Thank you, Lord, sa gabay, sa pagbibigay sa bawat isa ng karunungan, alaman, upang maghatid ng iyong mga salita. Sinila, okay ka lang? Mag-iyak ka na lang tayo, tama na yan. Thank you, Lord. Kasi, maraming tumatayo, di ba? Sinasabi nila talaga, bago kayo ang abutan ng mga salita ng Diyos, ay kami munang mga nag-aral, no? Kung ilang gabi, in abstinence, sa trabaho, makagawa ka lang ng makagawa lang ng aralin. Lagi-laging gano'n, Tatay Jack. Pag ako umabsent, siguradong may minister. Pero praise the Lord, at kulang man ang Tatay Jack sa kaalaman ay binibigyan pa rin ako ng Diyos ng unti-unting kaalaman, mga kapatid, no? Pero, pasalamat. At ganun pa rin ang paggabay ng Diyos sa buhay naming pamilya, no? Sa ating lahat, mga kapatid. At basahin natin, mga kapatid, ang key verse natin. Kunin natin sa Galatians 5:16. Ilan to? Galatians 5:16. No? Sinabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Amen? Sa Galatians 6:8, sapagkat ang maghasik ng kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. And next, John 15:5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Amen? Philippians 3:20. Sapagkat ang ating pagkakamayan ay nasa langit, mula doon ay hihintayin naman natin ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen, mga kapatid, palakpak sa ating pagtasa ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid, no? Dito, mga kapatid, sinasabi dito sa Galatians 5:16, sinabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Amen, mga kapatid? Dito, mga kapatid, ang sinasabi dito, tulad ng natin, no? Bilang isang Kristiyano, mga kapatid, tinutukoy dito, mga kapatid, yung bilang tayo isang Kristiyano ay dapat nasa buhay na natin ang banal na Espiritu ng ating Panginoon, mga kapatid, no? At hindi na tayo gagawa ng tungkol sa laman, mga kapatid, no? Mga gawaing na sanglibutan na yan ay pinagdaanan na natin, mga kapatid. Amen, mga kapatid? Amen. Yan naman, mga kapatid, ay
bilang tayo ay tao lamang, hindi rin natin maiiwasan minsan yung nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan, mga kapatid, no? But tayo naman ay bilang isang Kristiyano, ay minsan nadadala lang naman tayo ng ating isipan, no? Sa udyok ng ating laman. Pero ang puso natin, mga kapatid, ay nandyan pa rin yan, nakokontrol pa rin yan. Dahil tayo ay nakakaunawa na ng salita ng Diyos, mga kapatid, no? Kaya nga yung sinasabi nila na kung meron kang nasaktan ng isang kapatid mo o patawarin mo na magpatawad ka, no? Amen. Upang tayo ay bilang isang magkakapatiran, makita sa buhay natin yung bilang tayo isang Kristiyano, mga kapatid, no? Yun nga, mga kapatid, sapagkat naghahasik, no, sa kanyang sarili laman, sa laman ay mag-aani ng kasiraan. Kaya nga, mga kapatid, kung patuloy natin gagawin ang mga gawaing sanglibutan, mga kapatid, yan ang magiging buhay natin, mga kapatid, ay hindi tayo mag-aani ng maganda ron, mga kapatid, no? Diyan na tayo makikita ng ating mga kaibigan, mga mahal natin sa buhay, yung mga ginagawa natin, mga kapatid, at sasabihin, yan ba ang nananamba, yan na ba ang isang Kristiyano? Pero bakit hindi makita sa buhay natin, mga kapatid, yung ganong bagay? Amen, mga kapatid? Na dapat naghahasik sa Espiritu, ay Espiritu nga ay mag-aani ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Tayo, mga kapatid, sa buhay natin ngayon, mga kapatid, no? Tama na tayo ay nananamba. Nandito tayo every Friday, lahat ng ating pagtitipon Tuesday at Wednesday, nandito tayo lahat at nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. So ngayon ay dapat lang natin ipagpatuloy yon, mga kapatid, no? Huwag natin sasayangin ng ating pagtitipon na hindi makadalo, mga kapatid, no? Dahil yan ang hinihintay, hinahanap, yan ang tinitingnan ng Diyos sa buhay natin bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Dahil nga tayo, mga kapatid, ay binigyan tayo ng kalakasan ng Diyos, no? Binigyan tayo ng kaalaman. Inango niya tayo, mga kapatid, sa putik ng kahirapan, ng kasalanan, mga kapatid, no? Kaya nga ang Diyos, siyang unang nagmahal sa atin, mga kapatid, no? Mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo mababayaan, mga kapatid. Bagamat tayo makasalanan, hindi siya magsasawa sa atin, no? Tayo lang, mga kapatid, naman ang patuloy na minsan ay dumarating sa buhay natin yung para tayong naiirita na, parang nagsasawa na tayo, napapagod tayo, no? Nandyan na yung parang desperado, sabi nga ng ating Bible preaching nung last nandun na yon, mga kapatid, na hindi tayo nadadala pa rin tayo, mga kapatid, ng mga diablo, madali tayong akay. Dahil tayo, mga kapatid, hindi tayo full ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Isa yan ang nakakahina sa ating pananampalataya. Bagamat tayo nandito, mga kapatid, sumasamba tayo sa ating Panginoon, pero ang puso natin, no, nagkukulang tayo ng pananampalataya. Hindi tayo nakukumpleto ng Espiritu ng ating Panginoon. Kaya tayo, mga kapatid, madali tayong maakay, madali tayo sumemplang, madali tayong mag-desisyon sa ating sarili, no? Dahil nga, ang Espiritu na nakakapit sa atin, mga kapatid, ay hindi pa kumpleto. Yan, mga kapatid, bilang Kristiyano, yan nga mga katanungan sa buhay natin. Bakit nga ba, mga kapatid, tayo ay natatangay pa sa mga bagay na hindi dapat nating gawin? Amen, mga kapatid? Amen. Kaya nga ito, mga kapatid, maswerte nga tayo. Sinasabi ko nga, na sa dami-dami ng mga tao, isa na tayo na napili ng ating Panginoon, no? At hindi tulad ng iba na tama, masarap ang kanilang mga ginagawa, no? Kung iisipin natin. Pero yun nadaanan na natin yun, mga kapatid, no? Yung mga ganon, hindi naman nila alam kung hanggang saan sila, mga kapatid, no? Hindi tulad natin na nakakaunawa
alam natin ang patutunguhan ng bawat isa sa atin, mga kapatid, no? Dahil sa ating paglilingkod, sa ating Panginoon, mga kapatid, no? Kaya kailangan natin, mga kapatid, yung laging magpakalakas tayo ng Espiritu ng Diyos. Magpalo tayo, mga kapatid. Dahil yan lang naman ang panlaban natin, mga kapatid. Wala na tayong ibang hihilingin sa Panginoon, kundi yung bigyan tayo ng ganong pamamaraan para malabanan natin ang mga tukso na nakapalibot sa ating buhay, mga kapatid, no? Kaya salamat sa mga binibigay sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid, no? Kamukha nung mga ating nagdaan mga Bible na yan, yung mga ating last night, yung forgiveness, no? Yun, mga kapatid, sinasabi nga ng ating kapatid, yung kung balot ka ng Espiritu ng Diyos, ay madali kang magpatawad, mga kapatid, no? Dahil kung ano man yung mga kasalanan ng mga dumarating na pagsubok sa bawat isa sa atin, kung tayo ay meron tayong pagpapatawad, mga kapatid, at meron tayong banal na Espiritu, maluwag tayo magpatawad sa tao nating nasaktan, mga kapatid, no? Amen. Kaya ngayon, mga kapatid, nung nakaraan man na Bible natin, na eternity with God, yun, mga kapatid, di ba? Saan tayo pupunta? Kung tayo nakapagpatawad, malinis ang ating puso, kasama natin ang Panginoon. Amen. 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 Yung nga sinasabi, kung balot ka rin ng Espiritu, at kung hindi ka balot, kung hindi ka naman balot ng Espiritu, anong aasahan mo sa buhay? Wala. Ang hope na sinasabi ng ating Bible teacher, ay hindi natin maaasahan yung pag-asa. Dahil wala tayong Espiritu ng Diyos. Wala. Hindi natin maaasahan yun, mga kapatid. Pero kung balot tayo ng banal na Espiritu, yung sinasabi ng ating teacher, yung hope, yan ang ating malaking pag-asa, no? Meron tayong inaasahan para sa Diyos. Amen, mga kapatid. Ganon din yung the Church of the Living God. Yun nga sinasabi rin doon na tayo ay doon patungo, mga kapatid. Amen, mga kapatid. Kaya mga kapatid, salamat sa ating Panginoon at tayo ay nakikibaka. Kahit marami tayong pagsubok na dumating sa buhay natin, mga kapatid, no? May problema man o ano, nalalagpasan natin yan, mga kapatid. Mga pagsubok, lalo na dito sa atin, samahan natin dito sa ating FOJC family, hindi natin maiwasan minsan dyan yung nagkakaroon tayo ng problema. Yung mga samaan ng loob. Pero after that, wala namang ano yun eh. Yun eh, normal yun. Pero isang kulang lang yun sa pagkikipag-usap sa ating kapatid, no? At isa pa ang dapat doon ay meron tayo sinasabi nga dito yung banal na Espiritu, mga kapatid, no? At sinabi dito, mga kapatid, sa John 15:5, ako ang puno ng upas, kayo ang mga sanga, at nananatili sa akin at ako'y sa Kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kaya nga yun, mga kapatid, di ba? Pag wala tayo sa Panginoon, yun, hindi natin alam kung saan tayo pupulutin, mga kapatid, no? Kaya ang sinasabi nga dito ay maging manatili tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Amen, mga kapatid? Amen. Sa Philippians 3:20, mga kapatid, sinabi dito, sapagkat ang ating pagkakamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang ating Panginoon Jesucristo. Amen, mga kapatid? Kaya nga, mga kapatid, kung tayo ay nasa matuwid sa lahat ng gusto ng ating Panginoon, ay makakasama natin pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. Amen? Palakpak muna, mga kapatid, sa ating Panginoon. Salamat, mga kapatid, no? Nawa ay magkaroon tayo ng banal. Puspos tayo, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating title, mga kapatid, Walk in the Spirit. Yung mga Bible natin, yung mga sinabi ng ating teacher kanina, kailangan ay meron tayong Spirit. Amen, mga kapatid? Kaya nga sinasabi doon, sinabanggit ng ating teacher today, Acts 13:52, di ba?
magpakapuspos kayo Amen. sa banal na Espiritu. Amen mga kapatid? Kaya nga sabi ko, thank you Lord, at lahat ng ating pag-aaral ay parang duktong-duktong lang. No? Kaya nga sabi ko nga kay Brad Randy, sabi ko, hindi tayo naglalayo. Talagang mas malayo ang agwat namin dalawa dahil siya nandoon, ako nandito sa, paano malalaman yung hindi naman tayo nagtawagan. Kaya nga ito mga kapatid, walk in the Spirit. Kaya kailangan mga kapatid, dito tayo manatili sa Espiritu ng ating Panginoon. Kung wala tayong Espiritu ng Panginoon, hindi tayo makakaayos, hindi tayo makakalakad ng mabuti mga kapatid, no? Marami tayong nag-aalindangan tayo, no? Mga sagabal, yung pasan-pasan mo na yan, kung ano man yung mga problema mong dinadala. Kaya kailangan yan, tanggalin na yan. Wala na yan, palitin na yan, patayin na sa Colossians 3:5. Patayin mo na yan, pangangalo niya na yan, yung mga nakikiapid, no? So, ito ang title natin, Walk in the Spirit. Meron sinabi dito, How to Walk in the Spirit, Year 2024, mga kapatid, no? Dahil tayo nalagpasan na natin ang 2023 na alam na natin, mga kapatid, yung naging buhay natin nung nakaraan. Amen? Ngayon, mga kapatid, siguro, kung nagkulang man tayo ng banal na Espiritu nung last year, 2023, alam na natin yun. Kailangan ngayon ay punan na natin, mga kapatid. Amen, mga kapatid? Sa John 3:5, 6-7, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Maliban ang tao ay pinanganak sa tubig, na ang Espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen, mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, ito nga yung sinasabi na how to walk. Ano? Ang sinasabi dito, we must be born again in the Spirit. Kailangan doon, mga kapatid, yung magpabaptis tayo, yan ang kailangan natin. Isa yan sa susi ng ating Panginoon upang tayo makarating sa kanyang hantungan. Amen, mga kapatid? Ang ipinanganak ng laman ay laman niya, at ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Amen, mga kapatid? Kaya nga tayo, maging matibay tayo mga kapatid, no? Kaya kailangan to, lalabanan natin talaga. Kung ano man yung mga pagsubok natin na dumating sa buhay natin, huwag tayong padadaig sa gawa ng dyablo, mga kapatid, no? At huwag kang magtaka, mga kapatid, sa aking sinasabi sa iyo, kinakailangan niyang ikaw ay ipanganak muli. Amen, mga kapatid? Sa John 7 yun. Kaya nga ito, mga kapatid, tayo, yan ang sinasabi, we must be born again in the Spirit. Ito, mga kapatid, ito ang kailangan ng isang Kristiyano. No? Kaya nga ito, mga kapatid, yung mga nalagpasan na natin noong last year, bago na to. Kaya ito, mga kapatid, ay maging patuloy tayo sa ating paglilingkod. Di ba, sinabi nga ni Nicodemo, na paano ako makakabalik pa sa kinapupunan ng aking ina? Dahil siya matanda na. Hindi yun ang ibig sabihin ng mga kapatid. Kumbaga, tayo ay kailangan ilubog. I-ano tayo sa tubig, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, na upang yung mga kasalanan natin ay mailibing na, mga kapatid, no? Yun ang sinasabi dito, mga kapatid. Kaya siguro, ang lahat ng nagdaan sa buhay natin ng isang taon ay tapos na yun, mga kapatid. Kung ano man yung pagkukulang natin doon, kung ano man yung kailangan natin doon. Ngayon, 2024, dito natin siya mapupunan, mga kapatid, kung ano man yung pagkukulang natin sa Panginoon, mga kapatid, no? Kaya maging patuloy ang bawat isa sa atin sa Ephesians 2:8-9, mga kapatid, sapagkat ang biyaya kayo ng ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi inyong sarili, ito'y paloob ng Diyos. Amen, mga kapatid. Kaya nga ito, mga kapatid, sinabi nga doon na huwag tayong yung sa sarili, sa buhay natin, meron tayong Diyos na dapat lapitan, mga kapatid. Huwag tayong magdidesisyon kung ano man yung ating iniisip. Ang Diyos, ang una nating sasabihan, ang Diyos ang una nating paalam sa ating Panginoon. Upang ang Panginoon siyang magbibigay sa atin kung paano tayo gagawa ng nasa ayos, nasa matuwid na pamamaraan. Mga kapatid, no?
hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Amen mga kapatid? Amen. Ephesians 1:13 mga kapatid, na sa kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ay ng Ebanghelyo ay iyong ikaligtas, na sa kanya naman mula nang kayo'y magsisampalataya at kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo at ipinangako. Amen mga kapatid? Kaya nga tayo mga kapatid, ngayon na tayo isang bilang Kristiyano, sa ating paglilingkod, sa ating pagpapagal, sa ating Panginoon, sa ating lahat ng ministro, ginagawa natin lahat ang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ngayon mga kapatid ay ikaw ay tinatakan na ng Panginoong Hesus Kristo. Amen mga kapatid? Lahat tayo mga kapatid ay tinatakan na ng banal ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, tayo ay maging patuloy. Huwag nating hayaan ang tatak ng Panginoong Hesus sa buhay natin ay maagaw pa ng kalaban, mga kapatid, no? At ito'y iingatan natin, mga kapatid. Bagamat tayo ay may banal na Espiritu, balot tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Nandiyan pa rin, mga kapatid, ang mga pagsubok. Pero, malalabanan na natin yan, mga kapatid. Hindi na tayo madadaig ng mga gawa ng dyablo. Basta ang Diyos, ang sa buhay natin, ang banal niyang dugo, mga kapatid, na sumasanib sa ating buhay, yan ang nagbibigay, mga kapatid, ng ating kalakasan. Amen, mga kapatid? Kaya nga, mga kapatid, huwag natin sasayangin yung ibinigay na kalakasan na yan, yung tatak ng ating Panginoong Hesus Kristo sa buhay natin. Amen, mga kapatid? Amen. Yung pangalawa, mga kapatid, we must be the filled in Holy Spirit. Kaya mga kapatid, sa Ephesians 5:18, at huwag kayong paglasing ng alak. O, hindi ko na masabi paglalasing. At huwag kayong magsisipaglasing ng alak, kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo mga puspos ng Espiritu. Amen mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, kayong manghihiram ng Espiritu sa alak. Kaya kailangan sa ating Panginoon. Amen mga kapatid? Dahil yung ganitong mga iniinom, yung mga ganitong pamamaraan, ito, dito na talaga yung nagkakaroon ng problema. Kahit wala tayo sa ating pananampalataya, kahit hindi ka Kristiyano, ano ka pa man, pag dito ka, ito ang ginawa mo, hindi maiwasan yung talagang may problema. At lahat sa atin na nakaranas na niyan, mga kapatid, no? Nandiyan na yung mga hindi magandang ginagawa. Pag nandiyan ka na, balot ka ng espiritu ng markang anghel. Amen mga kapatid? Kaya kailangan ang espiritu nating gagamitin ay ito ang espiritu ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen mga kapatid? Sa 1 John 2:15-16, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay ng sanlibutan ay wala siyang pag-ibig sa Ama. Oh. Amen mga kapatid? Kaya nga doon mga kapatid, yung sa tayo natin, sa kalagayan natin bilang isang Kristiyano mga kapatid, pwede naman tayong makisama dyan sa libutan. Yun nga lang, huwag natin gagawin yung makisama tayo. Huwag lang makisama, sabi nga. Amen mga kapatid? Mahirap naman yan, hindi naman natin pwedeng iwasan yan yung mga dating mga kaibigan natin, dati natin nakakasama, pagmamat tayo ay nauna lang na tinawag ng Diyos kaysa sa kanila. Amen mga kapatid? Tayo ang gagamitin mga kapatid na gabay, tayo ang tulay ng Diyos para sa kanila mga kapatid, no? Kaya nga hindi natin po pwede yung tatalikuran sila. Hindi. Nandun pa rin yung kung ano yung pagkakakilala mo sa kanila, pagkakakilala sa iyo, yung pa rin yun mga kapatid. Kaya lang may pagbabago mga kapatid, hindi na yung dati. Pwede kang sumama sa kanila, wala namang problema, yung party-party, okay lang yan. Pero yung ibang ginagawa na hindi na talaga kalugod-lugod sa ating Panginoon, sila na lang yun. Tapos na tayo dyan mga kapatid, no? Sapagkat ang lahat ng mga nangasa sa sanglibutan ay masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapaluluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanglibutan. Amen mga kapatid? Kaya nga tinan nyo mga kapatid, lahat ng mga gawa ng sanglibutan, gawa ng dyablo, ay hindi yan mga kapatid magtatagal yan. Wala.
basta gawa ng sanglibutan, gawa ng hindi nating kapanampalataya, mga kapatid, no? Madali yan na mawala, mga kapatid. Madali yan na mabuwag, hindi tulad ng ating Panginoon na siya ang nagtatag ng lahat ng mga bagay. Hindi yan basta matitinag, mga kapatid, no? Tulad ng ating bahay panambahan. Kung ang tao lang ang nagtatag nito, matagal na itong wala siguro, matagal na ito sarado, mga kapatid, no? Dahil dito, lahat, walang hindi nakakaalam na maraming bagay na pumasok dito na gusto masira ang ating bahay panambahan, no? Pero kung ititinayo lang namin ni Fernando, matagal na sarado to. Diba? Mahirap to. Kung ang Diyos ang nagtatag nito, mahirap mabuwag to. Ang nabubuwag, nawawala. Hindi ba nyo napapansin, mga kapatid? Lahat ng mga gumagawa ng hindi maganda na nagpaplano sa ginawa ng Diyos, nawawala, mga kapatid. Diba? Kaya ang gawa ng Diyos, mahirap yan matinag, mga kapatid, no? Marami nang gumawa dito na nirate na ng Diyos lahat ng mga pagsasalita niya tungkol sa mga leader, sa mga elders dito, lahat ng mga hindi magagandang salita sa Panginoon. Nasa na ang ating kapatid? Wala na, niratay at namatay, wala na rito sa mundo. Hindi natin alam kung yan ay nasaan pa. Kaya mga kapatid, tayo, yung mga ginagawa natin, huwag natin tatandaan. Tandaan natin, huwag mong subukan ang Panginoon. Pwede mong subukan ang Panginoon doon sa sinasabi sa Malakay 3:10. Doon mo siya subukan. No? Amen? Doon mo siya subukan ang Panginoon. Gagantihan ka niya ng siksik na pagpapala. No? Kaya nga, diyan mo subukan ang Diyos. Pero subukan mo ang Diyos sa ibang bagay na hindi ka lugod-lugod sa Kanya. Irarate kanya, mga kapatid. Tandaan nyo yan. Kaya nga, tandaan mo yan, Jack. Kaya ingat-ingat sa pagsasalita, mga kapatid. Yung ating pinag-aaralan, na ating mga binibigay ng ating Diyos, na pinararaan sa ating pastor, yan ay lagi natin, mga kapatid, na lalagay natin sa ating isipan, mga kapatid, no? Yung mga salita na hindi na dapat natin binabanggit. Kaya sorry sa mga minsan sumusobra ang mga harutan, sobra ang mga biruan. Sabi nga natin, mga kapatid, yung mga nagdaan 2023, iba na yun. Kalimutan na natin yung mga bagay na nandito na tayo sa 2024. No? Kaya ganun pa rin ang paghingi ng bawat isa ng kapatawaran, no? Kung meron mang pagkakamali, patawarin. Dahil ang Diyos ay nagpatawa din sa buhay natin, mga kapatid. Amen, mga kapatid? Kaya ngayon, mga kapatid, yung mga gawang sinasabi rito sa sanglibutan, sa masamang pita sa laman, masamang pita at mata, kaluluan ng buhay ay hindi mula sama. Kaya nga, mga kapatid, yun, lahat ng mga gawain dito talagang galing sa hindi maganda, mga kapatid. Kaya nga yan ang pag-iisipan nating mabuti. Kung tayo man ay nag-church, patuloy tayo naglilingkod sa Panginoon. Kung hindi naman natin sinapupuso ang lahat ng ating ginagawa, makita lang tayo umaattend dito, makita mo lang ang kapatid mo na nandito, yun lang yun, para ka lang nagmamatsyag sa kanila. Ano ba ulam na niluto? Masarap ba yan? Pero yung pagpunta mo rito, hindi sa Diyos yun. Kaya nga yun ang sinasabi ko na kulang ang banal mong espiritu. Kapatid, no? Kaya nga yun, paglabas mo ng bahay panambahan, parang hindi ka rin nagsamba. Wala kang baon-baon, wala. Ang baon mo lang, yung nadinig mo lang dyan, Marites, yun lang ang baon mo rin, mga kapatid. Lipat mo pa yun sa sabi na, mga kapatid, no? Kaya mga kapatid, walk in the Spirit. Kaya kailangan natin to, mga kapatid, no? Yun ang kailangan dito. Meron sinabi nga dito na paano ba, kumbaga, paano ka bang magiging walk in the Spirit, mga kapatid? Meron sinabi dito na worship
Him in the Spirit truth. Yan. Amen, mga kapatid. Sinabi dito sa John 4:23-24, dadapat dumarating ang oras at ngayon nga sasambahin ng mga tunay na nanamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon sa maging mananamba sa Kanya. Amen, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, dito yung sinabi nga doon, ang Diyos ay Espiritu at ang mga Kanya'y nagsisamba sa Kanyang magsisimba sa Espiritu at katotohanan. Amen. Kaya nga, mga kapatid, dito hindi ba may sinasabing dalawang klase ang pagsamba? Pang-worship, kung tayo nagwo-worship sa ating Panginoon. May sinabi rito, mga kapatid, yung tunay na pag-worship. Lagi natin sinasabi, bakit hindi mo maitaas ang kamay mo? Bakit hindi ka makalundag? Bakit hindi ka makapagsayaw? Bakit hindi mo magawa yung tunay na pagsamba mo sa Panginoon? Amen, mga kapatid? Doon nga yung sinasabi nga, yung meron nga sinasabi yung worshiper, yung idol worshiper. Yung nagwo-worship ka nga, sino ba nasa isip mo? Iba. Iniisip mo yung habibi mo, di ba? Nagwo-worship ka, naalala mo si habibi mo. Hindi ganun. Hindi yun ang kailangan natin, mga kapatid. Meron sinasabi dito yung worship ideal. No? Yun ang sinasabi doon. Yung talagang todo yung tapat ang puso mo, ang isip mo nasa Panginoon, no? Yun ang sinasabi doon. Hindi yung worshiper na, yung idol worshiper lang. Hindi. Kumbaga, nanampalataya ka, nakikita mo si Fernando, yung mukha ni Perde, nakikita mo, sinong sinasamba mo doon? Hindi si Perde. Di ba? Hindi na yung Panginoon doon. Yun ang sinasabi, may dalawang klase ang pag-worship, ang pagsamba sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nga tayo, yung umpisa pa lang ng ating ang opening natin sa ating kapatid, napakasaya, di ba? Yung makikita mo doon. Ngayon lang nangyari yan dito sa FOJC. Yung paulit-ulit na gano'n. Ngayon lang yun, kaya nakakatuwa. Di ba? Masaya lahat. Oh, masaya. Talagang doon mo makikita ngayon yung tunay na pananamba. Talagang walang kapagod-pagod. No? Si Brad Jelly ko nga, tumayo na, di ba? Oh, balik ulit. Oh. Ganon. Talagang napaka-masaya. Masaya yung ganon na pag-worship natin sa Panginoon. Yun ang tunay, di ba? Yun ang tunay na worshiper, no? Hindi yung may idol ka lang, si ganito, ina-idol mo si yun nga. Kaya nga, mga kapatid, yun ang kailangan natin na gampanan. Gawin natin yung tamang pananamba, no? Yung talagang bigay na bigay ka, yung natutuwa ang Diyos sa ganun, mga kapatid, no? Yung nakikita ka na talagang ito ay yung bigay na bigay ang katawan mo sa pagsayaw, pagkanta, yun nga, yung ganun ang kailangan natin. Hindi yung sinasabi ng iba, yung ay, saya. Paano yun? Oo. Kaya mahirap na yun. Paano naging masaya yun? Yung ganong pagpuri natin, no? Walang blessing yun, tapos may ganun po. Lakpak ang iyo. Paano si Lord? Papapuri. Ang sarap ng upo ni Lord sa kanyang hantungan, siyang tinitingnan tayo. Baka si Lord baka tawagin ng kanyang ama, bababa na ako doon. Di ba? Kaya yun ang kailangan natin. Totoo yung lahat ng tumatayo rito, yun ang sinasabi. Dito rin sa pag-aaralan ko, mga kapatid. Kaya kailangan ibigay natin ng todo sa Lord. Amen. Amen, mga kapatid. Meron pa dito, mga kapatid, na sinasabi nga yung worship Him, worship in the Spirit truth. Sumunod doon, mga kapatid, yung praying, Kailangan may kasama. May pray yan, mga kapatid, Yung power anointing tayo, mga kapatid, Yun ang talagang kailangan doon sa Ephesians 6:18, mga kapatid, Na nagsisipanalangin kayo sa Espiritu at sa lahat ng panalangin at daing ng buong panahon.
at magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, kung tayo'y tunay nananamba, nananampalataya, yung mga prayer natin mga kapatid, di ba nyo napapansin? Pag tayo'y buong buo ang isip natin na kay Lord lang tayo mga kapatid, di ba nakapagsasalita ka na ng iba? Iba na yun. Nag-speaking tongues ka na. Yun ang tunay mga kapatid. Yung totoo na nananalangin ka, no? Wala kang ibang iniisip, hindi yung kay idol mo, kay Brad Fernando, iba yun. Isipin mo, nakikita mo si Lord, nakikita mo yung Espiritu ng Lord, kung ano siya, ganon. Doon ka magsasalita ng iba-ibang wika, mga kapatid, no? Kaya nga mga kapatid, napakasarap na maging experience sa buhay natin yun. Yan ang iniintay ng bawat isa sa atin sa totoo lang. Nakakaingit kasi makikita mo si ganito. Hindi na siya makagalaw, no? Kusa na lang siyang nabubuwal. Amen mga kapatid? Kaya nakakaingit. Sasabihin mo, bakit ako wala? Hindi ako nabubuwal, no? Nagpapatibuwal ka na, tumatayo ka pa. Kaya paano yun mga kapatid? Doon ka kulang. Doon ka kulang sa pananampalataya sa Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Yung tinatak sa'yo ng Diyos bilang Kristiyano, hindi yun tumatalab pa, mga kapatid. Tumatalbog-talbog lang. Pero, ang tao na tumanggap sa buong puso niya, mga kapatid, makikita mo, nakaupo man yan, wala na yung malay. Mga kapatid. Iba na ang sinasabi, no? Kaya nga nakakatuwa. Kaya nga yung sinasabi nga dito, yung prayer, mga kapatid, yung anointing ng ating Panginoon sa buhay ng isa sa tulad natin. Kaya nga kung meron tayo ng mga kapatid, napakasarap ng pakiramdam, mga kapatid, masarap. Kahit tanungin mo yung mga nakaka-experience ng mga ganun, talagang hinahanap-hanap ng katawan ng tao yan. Basta yun na dumating na sa buhay mo. Saka, hindi mo na iindahin lahat yung mga nararamdaman mong kasakitan, no? Wala na yun eh, wala. Nawawala yun. Yung umiyak ka lang dito ng umiyak. Huwag ka na yung mabuwal, huwag ka na yung ganitong magsalita. Yung umiiyak ka na. Yung iyak ka ng iyak. Napakaluwag ng iyong kalooban. Yan, bawat isa sa atin nakaranas na ng ganun. Yung nag-iiyak ka. Yung pag-iyak mo, at kung hindi ka naman maiyak sa Biyernes, sa araw ng ating pag-aano na to, parang hindi ka kumpleto. Hindi yan kumpleto. Hindi ka nakatanggap ng magandang balita sa Diyos. Wala. Kasi nakikipagtalo yung mga balita na yung iba na nadidinig mo. Kasi hindi ka nakapokus. Ganun yun, mga kapatid. Pag wala ka sa focus, kung ano yung mga nadidinig mo sa mga paligid mo, yun ang sumisiksik sa isip mo. Hindi yung salita ng Diyos. Hindi yun. Kaya iyak man lang, katiting na luha, wala ka. Wala. Pero kung ikaw nakapokus ka, kahit nag-iisa ka dyan, wala kang pakialam sa mga kapatid mo, yan mo lang yan. Maluluha ka na lang mga kapatid. Ayan, naranasan natin yun. Kaya mga kapatid yan, tunay na nanampalataya ka sa ating Panginoon. Huwag yung nasabi lang nakaupo ka dyan, nasabi lang nagsamba ka sa araw na to mga kapatid, no? Pero wala ka namang wala ka namang kahit kaprasong espiritu na kumapit sa katawan mo, wala. Di ba? Oh, nagdaan lang na gano'n eh, kasi iba yung pinakikinggan mo. May lakad pala si ganito. No? Meron pa ng lakad yun. Tatay dyan, katid mo ko nga doon. Kaya yun ang problema dyan sa ating mga kapatid, no? Dapat maging tapat tayo sa ating Panginoon, yung ating pagsamba, maging focus tayo, no? Sa pakikinig. Yung sasabihin, lagi na lang puro ganun, Bible study,
Sa preaching, puro na lang ganun. Ulit-ulit. Talagang inuulit ng Diyos yan dahil matitigas ang ulo natin. Oh. Hindi natin ilalagay sa isip natin eh. Hindi natin ilalagay sa puso natin. Hindi. Kaya yan, balik-balik lang. Balik-balik. Sabi ni Lord, yan ay kaya mo dyan. Ano naman Lord to? Yung mga paglalasing, yung mga pangangalo niya na yan, pauulit siya ni Lord yan. Pagka nakikita ni Lord, ang bahay panambahan, ay mayroong gumagawa na hindi maganda dyan. Yan. Nagkakaroon yan. Kaya huwag sabihin na gawa-gawa lang ng nangangaral o gawa-gawa lang ng nagba-Bible study. Hindi. Binibigay ni Lord yan kung sino tumatayo rito. Si Lord na nakakaalam yan. Alam ko ba si Fernando yung merong girlfriend niya? Yung ano malay ko dyan. Yung magkalayo kami. O, di ba? Ganoon ang tao. Ganoon ang ginagawa ng Panginoon. Biro lang yun. Sample lang yun. Yung hindi mo alam yung nangyayari. Wala kang alam. Magugulat ka na lang pagka nakikinig ka na. Naku po baka may nakakita kaya sa akin yung lumabas kami. Di ba? Magtataka ka pa. Bakit nasabi nung nangaral yun? Oh. Kaya, magtataka ka dahil ikaw may ginawa ka hindi maganda. Nakalabas ka, may kasama ka, may ganito kang ginawa. At tapos nandito ka, nakaupo ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos, nadaanan ka ngayon, magtataka ka. Di ba? Oh. Kung wala kang ginagawa, kahit na ano sabihin ni Lord, nandiyan ka pa rin. Taas ang kamay mo. Thank you, Lord. Di ba? Oh. Pero kung meron kang ginagawa, baka mag-aad ka pa sa akin. Siguro nasundan ako ni Tatay Jack. Malamang. Di ba? Baka mag-isip pa, ano? Siguro nasundan ako doon. At na alam niya na may kasama ako. Yun, mga kapatid. Kaya kailangan mga kapatid, lagi tayo nagpipray. Magpipray natin yung mga buhay natin, yung mga ginawa ng Diyos sa maghapon, yung magdamag na tayong binantayan, mga kapatid. Inising niya tayo sa umaga. Yan ang bibigyan natin ng halaga sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen, mga kapatid? Amen. Sa Roma 8:26-27, at gayon din naman ang Espiritu na tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. Amen, mga kapatid? Yung dito lang, mga kapatid, yung pagkayo sa atin sa pulpito, yung kay iba, kahit na anong aral ang gawin mo sa ituturo mo sa araw na to, pinapractice mo pa yan sa bahay mo, gawa ka ng gawa, sulat ka ng sulat dyan. Pag nandito ka na, mga kapatid, magtataka ka pa. Bakit? Parang iba ata yung nabanggit ko doon. Parang iba yun. Kasi nga, mga kapatid, kung nakapokus ka dyan, ang banal na Espiritu nakagabay sa iyo yan. Siyang tutulong sa iyo dyan. Kaya sinabi nga dito, manalangin, nararapat, di ba? Ngunit ang namamagitan dahil sa atin ay hibig na hindi magsasabi pananalita, mga kapatid, no? Kaya nga yan, mga kapatid, magtataka ka. Yung lahat ng pinag-aralan mo sa Bible, pagdating mo dito, parang iba, may na idagdag ka na hindi mo alam na sinasabi mo. Yun, mga kapatid. Kung totoo, ang isip mo ay nasa Panginoon, nakapokus ka sa mga pinag-aralan mo na yun. Meron naman dyan, mawawala dyan. Hindi mo yan mababasa. Hindi mo yan magagawa. Iba-iba na yung iba na yung papangaral mo. Naiiba, mga kapatid. Maniwala kayo sa hindi, mga kapatid. Tanongin nyo lahat ng tumatayo rito. Ganun yun, mga kapatid. At ang nakisisiyasat ng mga puso'y nakikialam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ay namamagitan dahil sa mga banal na alinsunod sa kalooban ng Diyos. Amen, mga kapatid?
Doon mga kapatid, kung balot ka ng banal na espiritu, no? Wala ka nang ikatatakot mga kapatid. Kahit saan ka makarating, kahit sino makaharap mo, kahit nag-iisa ka dyan, kahit sino makausap mo, kahit ibanghelyo yan o ano, hindi ka natatakot mga kapatid dahil may baong ka sa salita ng Diyos, balot ka ng espiritu ng ating Panginoon. Amen mga kapatid. Sa Acts 1:8 mga kapatid, dadapwa tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihan hanggang hangganan ng lupa. Amen mga kapatid, kaya huwag na tayong matatakot mga kapatid. Bilang isang Kristiyano tayo mga kapatid, patuloy ang paglilingkod natin, patuloy ang banal na Espiritu sa buhay natin. Amen mga kapatid? Walk in the Spirit ang ating pag-aaral mga kapatid, no? Ang isa pang sinabi dito, reading Word of God. Amen mga kapatid? Dito kailangan ng isang Kristiyano yung magbasa mga kapatid, no? Ang Tatay Jack, tamad itong magbasa. Pagka lang binigyan ni pastor ng aralin to, tsaka parang magbabasa. Amen? Kaya nga yun, sinasabi ko na sa inyo, minsan-minsan lang nadadaan yung wala akong ginagawa, mauupo ako doon sa lamesa ko doon, magbubuklat ako ng Bible, babasa-basa lang. Ganun lang, magsusulat-sulat. Pero yung tutok sa pagbabasa, minsan marami rin tayong ginagawa. No? Meron tayong tawag sa ganito, meron kang hatid dito, may sundo ka rito. Kaya hindi ko rin siya matutukan mga kapatid. Lalo na ako, nag-iisa rin ako sa bahay, magluluto ka pa, namamalansya ka pa, no? Meron ka doon na nakasigang sa washing machine. Kaya mga kapatid, no? Sakripisyo lahat, no? Kaya yung pagbabasa minsan, parang pa ano-ano lang, pa silip-silip lang, mabuti lang doon sa hindi ka nakabasa. Kaya kailangan doon, yun nga, kailangan din talaga ng isang bilang Kristiyano yung magbasa tayo. Amen mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, nawa ay ang bawat isa sa atin ay ganun, no? Yung bigyan natin ng kahit na 30 minutes lang, yung kahit na may ginagawa ka sa bahay, makasingit ka ng konti, malaking bagay na yun, no? Yung maka-isang verse ka, dalawa, okay na yun, no? Di ba? Para kahit pa paano, meron tayong natatandaan. Kung ano man yung meron kang ministro na gagawin, meron ka ng may nakasiksik na sa utak mo. Kahit isa lang o dalawa yan, no? Magagamit mga kapatid. Amen mga kapatid? Yung pangatlo natin kakangina, ano yung nauna natin? Must be, hindi, born again. Ano yung nauna natin? Ha? Yung pangatlo, we must be controlled by the Holy Spirit, mga kapatid, no? Sa Galatians 5:25, mga kapatid, malapit na tayo, mga kapatid. Sa Galatians 5:25, kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Amen, mga kapatid? Tingnan nyo? Kaya kailangan talaga mga kapatid yung totoo na tayo ay manampalataya, no? Totoo tayong lumakad sa ayon sa ating Panginoong Jesucristo. Sa 1 Corinthians 2:9, datapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao anumang mga bagay na hinanda ng Diyos sa kanila na magsisiibig sa Kanya. Amen mga kapatid? Ephesians 6:12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa pamumunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman. Ito ang sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu at kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Amen mga kapatid? Kaya nga ito dito sa binanggit dito mga kapatid, yung kunyari may galit ka sa kapatid mo, no? Merong nakapagsalita yung kapatid sa iyo na hindi maganda, na nasaktan ka,
Huwag kang mag-focus sa kanya, mga kapatid. Dito sa nabanggit na to, huwag mong i-focus na siya mismo nagsabi. Ang diablo, mga kapatid, ang espiritu ng dala ng taong yun iba, mga kapatid. Kaya huwag kang magagalit sa kanya. At anong sabihin sa'yo, praise the Lord. No? Kasi iba ang espiritu nun, mga kapatid. No? Kaya nga tatanggapin natin yung kahit masakit sa kalooban natin, isipin natin na hindi kayang gawin ng kapwa mo tao yun. No? Ang diablo, mga kapatid, talagang yan ay nakasubaybay sa bawat isa sa atin yan, lalo na sa ating buhay. Na bilang tayo ay anak ng Diyos, talagang hindi yan titigil sa buhay natin, mga kapatid. Lahat yan gagawa ng pamamaraan niya para masira lang tayo, mahiwalay tayo sa piling ng ating Panginoon. Dito sa bahay Panambahan, mga kapatid, maraming sinubok ang diablo dyan. No? Kung hindi ka matibay at wala kang banal na espiritu sa buhay mo, mga kapatid, wala na. Matagal ka nang laglag. Matagal ka nang nawala dito sa FOJC. No? Iisipin mo kasi, lagi na lang ako pinadiringgan niya. Kahit sino tumayo sa pulpit. Lagi na lang ako. Yung mga ganun ba? Kaya nga, mga kapatid, dapat dyan talaga yung balot tayo ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Iyan ang magpapatibay sa atin. Iyan ang hawak-hawak natin, mga kapatid. Kaya nga yung sinasabi ng iba, ako, nananamba nga yun, ganun din naman yung mga gano'n. Yun ang mahirap doon, yung pulaan pa tayo ng tao. No? Yung samahan natin dito, huwag na natin sabihin na natin na tayo, minsan, yung mga problema na yan, talagang dumarating yan, kahit sino, kahit kanino, kahit saan. Talagang dito pa rin sa atin, marami pa yan, dito sa atin. Yung tumayo ka lang dito, nakapagsalita ka dito, yung iba nag-iisip na sa'yo, no, di ba? Yung nagiging parang pataasan ng bawat isa, marunong ka ako dyan, ha? Mas magaling ako dyan. Maraming ganyan, hindi natin dyan masasabi, mga kapatid. Sa isipan lang ng bawat isa sa atin, ganun yan. Hindi yan, huwag sabihin na walang nagsasabi sa bawat isa sa atin na ganun. Walang nakakaisip ng, bakit iyan pa ang ginawa? Bakit iyan pa ang dapat? Hindi yan dapat na ganun, di ba? May ganun. Marami naman dapat na tumayo dyan, ba't pinatatayo yan? Marami namang bagay na dyan na sa tutugtog, bakit yan pa? Marami ang ganyan, mga kapatid. Kaya huwag natin yan isipin, mga kapatid. Matuwa nga tayo, mga kapatid. Kung sino man yung gusto, kung sino gustong matuto, nandyan lang mga instrumento natin. Yan ay para sa ating lahat, mga kapatid, sa kapurihan ng ating Panginoon. Hindi naman natin yung gagamitin kung matuto ka, doon ka sa sanglibutan. Hindi. Hindi mo yan doon gagamitin. Kung ikaw bagot ka ng banal na espiritu, hindi mo kaya tumugtog doon sa sanglibutan. Hindi. Kahit marunong ka niya noon. Hindi. May kumanta, may hiya ka na sa sarili mo. Naaalala mo ang Diyos. Ako lang mga kapatid, napupunta sa mga parang nadidinig mo yung mga kantahan, yung mga videoke, na ganyan. Parang naiinganyo ka. No? Pero hindi, ayaw mo na eh. Ayaw mo na. Parang naaalala mo lang ba siya yung dati ka, yung ganun lang yun. Pero yung hawak ka ng microphone, kakanta ka pa doon, hindi mo na yan magagawa dahil maano ka sa sarili mo. Yung mga kapatid. Kaya ngayon na sinasabi nga, yung wag mo nang anuhin yung mga ibang nadidinig mo sa kapatid mo. Hayaan mo na lang yun. Huwag mo na yung dahil nga, ang tao ay nakasubaybay ang diablo, ang masasamang espiritu sa buhay natin, mga kapatid. Nandyan yan. Binubulo tayo niyan, mga kapatid. No? Nakikita niya tayo, magaganda samahan natin, maganda ang ating sunuran dito. No? Pero ang diablo, tuwan-tuwa yung magbubulong sa isa dyan. At sumasama ka dyan, di ba? Parang mga losyang mga tao dyan. Oh? Kaya nga yun, mga kapatid, no? Dapat doon, huwag na natin yun, no? Kaya nga, huwag kayo papag na losyang. Kailangan, magandang magdala ang Pentecostal ng damit. Diba? Sinasabi lang ng iba yun. Yung kasi sila, iba yung kanilang paniniwala. No? Kasi sila, happy na sila yung punit-punit ang mga pantalon, mga ganang maiksi. Tayo naman din nagdaan na ron, okay na yun. Tikman na natin yun.
Kaya hayaan na natin yung mga taong ganun. Na tayo naman binago na tayo ng Diyos. No? Okay na yan. Yung tapos na tayo doon. Kung meron man tayo na dapat kinokontrol natin yan. Kung mga ganun. Kaya nga ito, we must be controlled by the Holy Spirit. Kailangan kontrolin natin yung mga ganung bagay, mga kapatid, no? Ito, mga kapatid, at dito na tayo sa ating pinakihintay, ano? Walk in the Spirit, mga kapatid. Dito, mga kapatid. Hungry talaga. Dito, mga kapatid, ito na ang ating last verse, mga kapatid, no? Dito, mga kapatid, sa 2 Corinthians 5:17, kaya kung ang sino man kay Kristo ay bagong nilalang, mga kapatid, no? Ang dating bagay ay nagsilipas na, narito sila ay pawang naging bago. Amen, mga kapatid. Ngayon, balot na tayo, mga kapatid, ng Espiritu sa salita ng Panginoon. Eto na tayo ngayon. Tayo'y pawang naging mga bago. Mga kapatid, no? Lahat ay nakalipas na, mga kapatid. Huwag na natin sisilip-silipin pa yan. Kung ano pa itinago mo, kung ano pa yung paborito mo dyan. Nandyan lang yan sa dresser mo, baka sinisilip-silip mo pa yan. Ha? Natatawa ka? Tago mo na yan, pamigay, tapong mo na yan. Baka mamaya, makikita mo ba yan dyan? Ha? Yun eh, tapos na tayo dyan. Kaya, huwag na yan, hayaan na yan. No? Hiyang-hiya yung isa dyan. Diba, mga kapatid? Yun. Kaya nga tayo, ngayon, sa 2024, ito na tayo. Nung nakaraan, kulang tayo ng banal na espiritu. Ngayon, kompleto na tayo, mga kapatid. Amen? Kaya nga, ito nga, sa 2 Corinthians 5:17, tayo ay pawang mga bago na. Mga kapatid, di ba? Dito sa 2 Corinthians 7:1, sinabi dito, yamang taglay natin ang mga pangako. Ito ang mga minamahal ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, mga kapatid, no? Na pakasakdali ang kabanalan sa takot sa Diyos. Amen, mga kapatid? Kaya nga ito, mga kapatid, yun nga sinasabi, sumunod na tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga kapatid, salamat sa pakikinig, salamat sa oras nito, salamat sa ating Panginoon sa pagbibigay muli sa akin ng paghayag ng kanyang salita, mga kapatid, no? Nawa ay meron tayong natutunan sa oras nito, sa araw nito, maging baong-baong natin to, mga kapatid, saan man tayo nandoon, saan man tayo naroon, tumayo tayo, mga kapatid, saan man tayo makarating sa oras na ito, saan man tayo dali ng ating Panginoon, ay baon-baon natin lahat ang biyaya, ang Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo.